Ano naman ang magagawa ng babaeng tulad niya? Marami siyang pwedeng gawin at marami siyang kayang gawin. Kilala ko ang babaeng yan, Roberto. Nagsasanta-santahan lang yan. Pero sa loob niyan, nagtatagong isang berdugo. Good morning, Mrs. Perantes. Good morning. Hindi pa po kayo pwedeng pumasok. At bakit hindi ako pwedeng pumasok? May bisita pa po si Gob. Ganon? Pero sabihin mo sa amo mo na nung tumatakbo pa lang siya at nangangampanya, bukas ang bahay at pamilya namin sa kanya. Ngayong nasa pwesto na siya, kailangan ko pa palang pumila para lang makita siya. Evita, my deepest condolences. Pinag-uusapan nga namin ng mga bisita ko ang napakalungkot na pangyayari. Talaga, Governor? Kaya pala kayo nagtatawanan? Well, you know, of course, Imelda here, Roberto, and Chief Isicho. Kilalang kilala ko silang lahat. Okay, and we also have here Mike Bermudez, Eliato, mga taga-NBIC. Handa na ba kayo makapagtulungan sa amin, Mrs. Perantes? Hindi ba dapat ikaw ang tumulong sa akin para malaman kung sinong nagpapaslang sa asawa ko at sa mga magulang ko? By the way, Evita, the NBI has already a theory tungkol sa pagsabog na pumaslang sa mga magulang. It's an act of terrorism. Ginawa ng mga kaaway ni Gob sa politika para ibintang ito sa administrasyon niya. They know how close I am to your family. And really very sorry naging innocent victims ang mga magulang mo. Ano ba pinagsasabi ninyong lahat? Ha? Alam niyo naman kung sino talagang nagpapaslang sa mga magulang ko. At sa asawa ko, hindi ba? Hey now, Alam niyo? I know you're under a lot of pain. You need a breather. May dinner kami sa bahay kasama si Gov at ilang mga kaibigan namin sa NBI. Why don't you join us? No, thank you. Kailangan ko pang maghanap ng hustisya. Well, good luck. Come on, let's go. Ang nag-aaway ay makasakit na nagdadalang tao at dahil dooy nakuna nito, ngunit walang ibang pinsala. Ang nakasakit ay magbabayad ng halagang hihingin ng asawa ng babae ayon sa kapasyahan ng tagahatol. Ngunit kung may iba pang pinsalang tinamo ang babae, paparusahan ang nakasakit, buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa, sunog sa sunog, sugat sa sugat, o galos sa galos. Ang salita ng Diyos. Ate, ba't parang hindi nagsasalita si Baby Emma? Bakit naman siya magsasalita? Tatatlong buwan pa lang siya. Hindi yun. Ibig ko sabihin, hindi natin siya naririnig na umiiyak. Tumatawa. Wala tayong naririnig na sound mula sa kanya. Hindi kaya pipi siya, ate? Julie, ako na lang magpapatulog sa bata. Magpahinga ka na. Good night, ate. Good night. Wala na rin ang lolo't lola mo. Ako na lang ang naiiwan dito para protektahan ka.
Pero huwag ka mag-alala. Habang nandito ako sa mundo, walang mananakit sa'yo. Alam mo, maraming masasamang tao sa mundo, kaya dapat paghandaan mo sila. Ako kasi hindi ako naging handa eh. Akala ko ang mundo maganda. At likas na mabait ang mga tao. Kaya nagkamali ako. Ngayon ko pa lang sila pinaghahandaan. Pinabagsak nila ako, Eva. Pero alang-alang sa'yo, babangon ako. Babangon ako at tutulogin ko sila. Hindi po, ma'am. Evita? Anong ginagawa mo dito? Kuya, pinilit niya akong dalhin siya dito. Dito din po, ma'am. Sinubukan kong maghanap ng tulong at humingi ng hustisya sa tamang paraan. Wala na akong matatakbuhan. Nagsasayang ka lang ng pagod at panahon. Magkakakampi silang lahat. Kung nasaan ang pera, nandun ang kapangyarihan. At kung nasaan ang kapangyarihan, nandun ang hustisya. Magmula ngayon ako nang magpapatakbo ng lahat ng operasyong naiwanan ni Emilio. Nakahanda ka na ba, Evita? Oo. At ang ating unang magiging hakbang ay burahin lahat ng mga kaaway ko sa mundo. Handa ka na pang pumatay ng tao. Nagawa nilang patayin ng mga magulang pag-asawa ko ng walang ama. Kaya ko rin gawin yun sa kanila. May mga tauhan tayong pwedeng utusan para gawin yun para sa'yo. Hindi kailangan malagyan ng dugo ang kamay mo. Gusto kong makita, Django. Gusto kong makitang nagmamakaawa sila para sa buhay nila. Naniningil lang ako ng buhay na inutang ninyo.